Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumbalang gawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalapang Sus. Kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamalapang Sus na dadalhin po ng ating mangaral ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. God bless you sa ating pong beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, taas natin ating makamay, opo dakilat mapagpala mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagagalit, siguro sa kahabagan, sa pangunang panalangin po, aming beloved Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet of God. Maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilis mong mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba. Lalo bang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi malapay noon. Ikaw po maglagay, makataga dapat kasi ikaw aking naasahan. Buksan mo pong pangunawa ang kaisipan ng bawat na pag-inihig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved noble Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan, mga minamahal, lagi nating maalala at alalahanin ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Almostan Pastor, our beloved Mama Dear. At apo'y nagpaabot ng paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, maging ang mga nasa ibang bansa. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. At mabilis lumipas ang panahon. Ngayon ay June na, mga minamahal. Nasa kalahating taon na tayo ng isang bagong taon. At ngayon ay graduation. Amen? Ang bawat isa ay tatahak sa tinatawag na takbuhin. Kaya ang ating titulo, pamagatan nating The Greatest Race. The Greatest Race sa Tagalog, pinakadakilang karera o takbuhin. The Greatest Race, pinakadakilang karera o takbuhin. Basahin po natin ang ating teksto, kindly. The second book of the Corinthians, chapter 8, verse 11. Now, therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. The book of Proverbs, chapter 16, verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 8, talatang 11. Tatapwat ngayon, tapusin din naman ninyo ang paggawa upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din naman magkakaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Dito naman po sa Kawikaan 16:3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpak at may galak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The greatest race, pinakadakilang karera o takbuhin. Ayaw sa gusto natin kapag tayo isinilang sa mundong ito, tatakbo tayo, mga minamahal. Makipaglaban tayo, ayaw at sa gusto natin. Nung ako'y nasa kasagsagan ng aking karamdamang keto, ang aking tanong, ano ang kahulugan ng buhay? Ako'y nasa ibabaw ng bubong, mga minamahal, yan ang aking tanong, ano ba ang kahulugan ng buhay? Inaalam ko, bakit ba nabuhay ang tao? Ano ba ang kahulugan? Ano ang meron? Bakit ang tao'y isinilang, mga minamahal? Hindi ko alam ano kahulugan ng buhay, pero ako ay tumatakbo, mga minamahal. Paano ako tumakbo?
Isinilang kaming mahirap, kaya sinasabi ko nga, grade 2 pa lang ako, alam ko na gaano kahirap kumita ng pera, mga minamahal. Ang aking lugar sa buong buhay ko, nung ako'y wala pa sa Malapinon, 3 lang. Ang bangketa sa palengke, ang eskwelahan, aking pinapasukan, at yung aming tahanan. But most of the time, mga minamahal, nandun ako sa bangketa. Kaya ako'y nagtatanong, mga minamahal, ako'y tumakbo naman. Paano ako tumakbo, mga minamahal? Sabi ng aking mahal na nanay, ang kayamanan daw namin ay pinag-aralan, ang kinakailangang makatapos kami ng pinag-aralan. Kaya pinagtiisan ko yun, mga minamahal. Gigising ako ng alas 5 ng madaling araw, maghahanap buhay ako hanggang alas 5 ng hapon, alas 5 ng hapon stop, punta naman ako sa FEU, mga minamahal. Night shift ang aking pag-aaral, alas 11:30 tapos ang aking klase, yung kalahating oras pa uwi sa aming tahanan. Doon pa lang ako kakain, mga minamahal. At ang aking baon, eksakto lang pamasahe. Dahil nanghihinaya ako sa aking gagastusin pa, mga minamahal. Dahil yung aking kurso na architecture ay napakagastos kahit naman ngayon. Kaya ko'y tumatakbo, mga minamahal. Hindi naman ako nabigo sa aking pagtakbo, nakagraduate naman ako. Pero pagkatapos kong gumraduate, mga minamahal, hindi ko sasabing naging matagumpay ang aking buhay. Maaring sa pag-aaral. Pero ang pinag-uusapan, mga minamahal, yung sinasabing complete race o kompletong pagtakbo sa karera mo. Para sabihin mo, mga minamahal, kompleto ang buhay mo. Bakit? Mga minamahal, dahil bigla akong nagkaroon ng karamdamang ketong. Yung palang nararamdaman ko sa aking katawan, ketong pala yun. At lumala sa loob ng 2 taong medication at kamatayan ang tanging kasagutan dahil ako itatapon sa leprosarium. Ay ako'y nagtatanong, ano ba ang kaluhugan ng buhay? Nung ako'y maligtas, mga minamahal, nabasa ko na ang banal na kasulatan. Napakinggan ko sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sinasabi, mga minamahal, ang buhay daw is like a vapor. Life is like a vapor, appeareth in a little time and it will vanish away. Ang buhay daw ay kagaya ng isang singaw. Ngayon ay lilitaw at ito ay mawawala. Yun ang unang kahulugan. Pangalawang kahulugan, sinabi ng Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Dahil ang buhay ay kagaya lamang ng singaw, lumilitaw at nawawala. Kung ikaw ay mabubuhay, ang sabi, mabuhay ka para kay Kristo. Ang ibig sabihin, ang buhay mo na yan, ipaglingkod mo sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Para kung sakaling mawala ng buhay mo, dahil sinasabing, life is like a vapor, kung mawala na ito, mga minamahal, ang sabi, ito ay magiging pakinabang para sa'yo. Doon ko naunawaan ang kulugan ng buhay, mga minamahal. Ngayon, lumipas na ang panahon. 60 years old na po ako ngayon, this coming December, mga minamahal. At marami na rin kaming hawakang gawain. Hindi lang naman dito, pati sa ibang bansa, mga minamahal. Nakita ko yung mga kabataan. Minsan ang kabataan, mga minamahal, ongoing ang service, akala mo nasa palengke sila. At ang hawak nila, hindi banal na kasulatan, mga minamahal, gadget ang kanilang hawak. Yung iba naman, mga minamahal, pinag-aral ng magulang. Pinag-aral. Halos yung magulang, tipid na tipid, mga minamahal, dahil gusto nilang tumakbo na may pagtatagumpay bilang isang pamilya, mapag-aral ang mga anak. Ito namang anak, hindi pa nakapagsimulang mag-aral, mga minamahal, nagsipag-asawa na. Naintindihan niyo yung sinasabi ko, mga minamahal. So, tatalakayin natin ito, the greatest race. Ngayon ay graduation, mga minamahal. Merong gumraduate, merong hindi gumraduate. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng hindi ka gagraduate. Kalugihan mo yan, mga minamahal, yung kanta natin kanina, The King is Coming. Pag inala mo ang bawat lyrics, papatak ang luha sa iyong mata. Dahil baka hindi mo alam, habang tayo kumakanta at ibang iniisip mo, ito na pala ang araw na pagdating ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang tanong, ang takbo mo ba ay dakila? Greatest race ba ang iyong naging pagtakbo? Kaya sabi ng ating labasa, mga minamahal, na dapat ngayon tapusin naman ninyo ang inyong paggawa upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais. Lahat tayo nagkaroon ng sikap ng pagnanais
nang mapakinggan natin, mga minamahal, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi kagaya ng napakinggan natin sa iba. Dahil kahit naman ako, kung saan-saan ako nang galing, mga minamahal, na fellowship, bago pa sa Jesus Miracle Crusade. Pero ibang salitang napakinggan natin na ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, tunay na salita ng Diyos na may kapangyarihan dahil ang kapangyarihan ay nagmanifest sa ating mga buhay. Kaya ang sabi, tapusin daw natin ang ating paggawa, kagaya ng tayo ay may pagnanais, gayon din naman magkaroon pagkatapos ayon sa inyong kaya. Ibig sabihin, mga minamahal, magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na tamang pagtapos sa ating dakilang pagtakbong ito kung meron tayong sinasabing pagnanais. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung ninais mo, matatapos mo. Hindi ka magiging Kristiyano lang, mga minamahal, sa sandaling panahon. Yung ating napakinggan, mga minamahal, malit pa sila, Kristiyano na sila. Pero dumadaan pa rin sila sa trials, mga minamahal, at meron siyang isang naalalang ipinangaral ng ating beloved Mama Dear. Sinasabing, ang Diyos ang bahala sa kinabukasan mo. Dahil nakapokus sila sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi nakapag-aral. Ang tanong, nagkaroon ba ng katuparan ng sinabi ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, ang Diyos ang bahala sa kinabukasan mo? Ang tanong, nagkaroon ba ng katuparan? Sa patotoo niya, hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero sa malaking bangko ng Pilipinas, isa siyang consultant, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kamustahin naman natin yung nakapag-aral, mga minamahal. Di ba? Hindi naman nila naabot yun. Nawala na sa mahal na Panginoon, hindi pa naabot, hindi natapos yung kanilang takbuhin. Maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo ang dati nating kasama nasa ibang bansa pero sa kalsada nakatira, mga minamahal? Wala lang hanap buhay, wala lang kalusugan. Dahil pag hindi mo tinapos ang iyong takbuhin, ito ang takbuhing dakila, sinasabing dakila dahil ang pagtakbo natin ngayon, hindi na tayo nakipagsapalaran. Ikaw na baguhan, ang paglilingkod mo sa Diyos ngayon, hindi ka na nakipagsapalaran. Siguraduhin na dahil ikaw ay nasa katotohanan na Diyos na totoo na ang iyong pinaglilingkuran. Kaya kinakailang maging dakila yung pagtakbo, tapusin mo. O yung iba, ay nasa ibang bansa na ako. Ito na ang maganda kong kinabukasan. O akalain mo ba namang kung saan sila lugar naroon, doon pa rin kami makakarating? Ano ang kanilang kalalagyan? Namamalimos lang, wala namang tirahan. Ang tanong, bakit hindi makabalik sa Pilipinas? Walang mukhang ihaharap, mga minamahal. Sa tao nga, wala kang mukhang ihaharap. Lalo pa sa Diyos, anong mukhang ihaharap mo? Hindi ba? Ang ihaharap lang sa natin sa mahal na Panginoon, tapusin natin ang dakilang takbuhin na ilagay ng mahal na Panginoon sa ating harapan. Supporting verse natin, sabi ng Kawikaan 16, ang talata ay 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong magawa at ang iyong mga panukala ay matatatag.